Sa 175 mga bansa, umakyat sa pang-49 na pwesto ang Pilipinas sa Government Artificial Intelligence o AI Readiness Index ng Oxford Insights. Pang-siyam naman ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia-Pacific region. Sinusukat ng index ang antas kung gaano kaepektibo at responsable ang integrasyon ng AI ng isang bansa sa mga serbisyong pampubliko. Kabilang sa sinusukat sa isang bansa ang ipinatutupad na polisiya, pamamahala, infrastruktura para sa AI, paggamit nito sa pampublikong sektor at pagpapaunlad at katatagan. Base sa naturang ulat, mababa ang marka ng Pilipinas pagdating sa AI infrastructure na may 48.11% at pagpapaunlad sa naturang makabagong teknolohiya na may 42.46%. Nangunguna sa AI Readiness Index Report ang Amerika, pangalawa ang United Kingdom of Great Britain at Northern Ireland. Sumunod ang France, Netherlands, Germany at nasa pang-anim na pwesto ang China. Ang gobyerno ng Pilipinas nais na masamantala ang paggamit ng artificial intelligence. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matalakay ito bilang chairman ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa susunod na taon. I was doing making a list of subjects around AI that I wanted to discuss during the ASEAN. So sinimulan ko, simple lang, AI and education, AI and infrastructure, AI and renewables. Walang katapusan yung listahan. It does not end. Ngunit gaano na nga ba kahanda ang gobyerno at mga lokal na pamahalaan sa paggamit ng AI? Batay sa isang hiwalay na pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan para sa digital transformation at paggamit ng AI ay nakadepende sa kanilang pinansyal na kakayahan at human capital o mga taong may kaalaman sa Information and Communications Technology o ICT. Sa datos ng PIDS, malaki ang pagkakaiba ng alokasyon ng budget ng mga LGU para sa ICT. Ang mga syudad sa Luzon ay may pinakamalaking alokasyon sa ICT na may mahigit 110 million pesos. Malayo sa Visayas na may 10 million pesos at Mindanao na may 13 million pesos. Sa 307 na LGUs na na-survey, 50.49% lamang ang mayroong ICT units at 49.51% ang walang dedicated na ICT support. Bagaman malaking hamon pa rin ang paggamit ng AI, inihayag na rin ng Marcos administration ang pagnanais nito na magamit ang AI upang mabantayang mabuti ang implementasyon ng flood control projects. Ito ay sa gitna na rin ng umano'y korupsyon sa mga ipinatutupad na proyekto ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inalawig pa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang renewal ng accreditation ng mga health facility hanggang sa January 14, 2025. Ayon sa PhilHealth, ang naturang extension ay alinsunod na rin sa suspensyon ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa December 29 hanggang sa January 2. Nauna nang itinakda ng PhilHealth ang deadline ng renewal ng accreditation hanggang sa December 29, 2025. Paglilinaw ng PhilHealth ang lahat ng isinumiteng aplikasyon na may kumpletong requirements at walang gap sa validity ng license to operate o certification bago o hanggang January 14 ay ituturing na continuous accreditation. Habang ang mga magsusumite naman ng lagpas sa bagong deadline ay ituturing na re-accreditation na maaaring magresulta sa gap sa accreditation validity.